solar, gagawin ko siya ng extra video, no? Solar panel at saka ito yung hot air pump para sa heating namin. So, ito na. Pasok tayo dito sa loob. Front yard garden ito. Mga roses, tahimik na. Ayan o. Ganito na ang itsura ng garden pag papasok ng winter. May mga natitira pa rin pa isa-isang rose. Ayan o. Yan yung Westerland. Ito yung mga phlox tapos na. Lavender. Fairy. Tsaka peonies tapos na. Tapos dyan sa likod ko kinuha yung mga potatoes. Nakakuha pa rin kaya ako 4 na malalaking piraso. Hindi ko na binidiyo kasi naglilipat ako ng puno. Mamaya papakita ko sa inyo yung puno. Yung puno kinuha ko dyan kaya may empty space dyan. No? Ganito na itsura talaga niyan. Tapos mamamatay siya, matutulog siya. Ayan puro lavender. Galing yan sa likod. Pag pinutol ko siya, tinatanim ko siya sa maliliit na paso. Kaya ang dami kong lavender dito sa paligid ng bahay. Ito yung fairy, tapos na rin. Dito ko kinuha yung puno, parang peach. I'm not sure. Tapos ito, thyme. Matagal na to. Thyme, chives, at saka ano pa ba isa? Rosemary yata yan. Dito ako nakahukay ng potatoes. Kasi nagtatanim talaga ako ng potatoes dyan eh. So, dito sa looban, nandirito yung persimmon. Sana hindi namatay. Ayun o. At saka yung figs. At saka itong grapes. Hindi ko na kinuha yung grapes. Iniwan ko na sa mga ibon. No? So, nandito na tayo. Ito yung mga phlox. Siguro pababawasan ko yan sa bagong hardinero. Ito yung wild plum. Ito yung Asian pear. Tahimik na. Ito yung queens, yung kinuhanan namin ng bunga. Tatatlo lang binunga this year. At saka ito yung raspberries. Ito yung bagong tanim. Ayan o. Hindi ko alam kung ano yan. Kung anong halaman yan. Palagay ko fruit bearing trees yan. Kasi doon ako nagtatapon ng basura eh. Palagay ko kung hindi yan nectarine, peach. So, hindi rin ako nakapagtanim ng garlic ngayon. Kasi biglang lumamig, di na ako lumabas. So, ito na itsura ng garden pag papasok na ang winter. Ayan o, tulog na. Ang mga roses na natitira pa ilan-ilan na lang. No? So, ito yung bagong tanim na fig. Sana mabuhay. Ayan o. Titignan natin kung mabubuhay ko. So, ito na yung mga roses at saka phlox, tsaka hibiscus. Ang daming klase at saka iba-ibang kulay ng roses. Dito naman, ito yung rose din ito. Ito na yung galing sa paso. Tinanim ko yan, galing yan sa mga pinutol-putol ko. 1 taon sa paso and then nilipat ko siya. So, ito bagong tanim yan. No, last year pa. Ika-second year niya ngayon. Cox pipin yan eh. Pangalan ng apple. Apple tree yan. Ito yung Rosarium Utterson. Ito yung hydrangea. Kalimutan ko ng pangalan nito. Maaalala ko din. Alam nyo, nakalimutan ko kunin bunga nito. Hindi kasi nahinog eh. Ayan no, Jonah Gold. Hindi siya nahinog. Hindi siya naging gold. Ayan no, 2 bunga niya. Tsaka tumaba na yung puno. So, next year babawasan ko pa ulit ng tangkay para talagang maging perfect na yung size niya. Ayaw ko ng mataas na puno. Ayan yung plum na yan, taas-taas niyan. Kaya maski mamunga siya, luma na yan eh. Siguro mga 20 years old na yan. Hindi ko na kinukuha bunga niyan. Iwan ko na sa ibon. Ito, tingnan niyo yung apple ko. Sinlaki ko lang. Ayan o, every year ang daming bunga. No? Ito puro roses to. Ito yung tinatawag kong rose garden. Kasi lahat na nakatanim dito,
summer flowers, roses, lavender, phlox. Ito Japanese anemone. No, kaya tahimik na siya. Ito yung dark grapes. Itong taon na to konti lang binunga niya, pero pag pasok ng taon sigurado maraming ibubunga. So ito na itsura ng garden pag papasok na ang winter. Ganyan siya katahimik, walang kakulay-kulay. Matutulog siya, magpapahinga, and then pagpasok ng spring, mamumulaklak na naman. Pati itong rhododendron tahimik na rin, pati yung snowballs tahimik na. Ayun yung malaki kong snowball, so tinabas ng bagong hardinero. So pati magnolia tahimik na rin. Ito na yung star magnolia. Hindi ko talaga yan winawalis. Tsaka ito, minsan nang walis niyan pag nahulog lahat ng dahon. Kagaya nito, wala na siyang dahon. So minsan ko na siyang wawalisin. Ito, pag nahulog na lahat, at saka ako kukunin. Ang ganda kanina, ang liwaliwanag. Sabi ko, hintayin ko muna masyadong maliwanag. So ito na itsura ng garden pag autumn. Paalis na ang autumn, pero mayroon pa rin kulay na natitira. Ayan diba ang ganda? Star magnolia. Nakalimutan ko ng pangalan to. Buhay yata to, bukhon. So yun na yata ang pangalan niya. Ayan, magandang kulay na dahon. Sabi ng hardinero, wag daw tatanggalin. Kasi ligaw yan, hindi ko yan tinanim. Siguro galing sa punong yan. Yung punong yan, hindi amin yan, puno ng kapitbahay. Itong punong ito, itong hindi pa naninilaw, magdidilaw yan within 2 to 3 days kasi malamig na talaga paggabi. Yan ang amin. Kaya naging dalawang sanga yan sa ibabaw. Kasi hindi ko makilala yung tree na yan eh. Nung maliit siya, pinutol ko siya para hindi siya tumubo. Tapos nakalimutan ko na. After 20 years, ayan na siya. Ganyan siya kalaki. So, buti nakalimutan ko kung hindi pinutol ko din. Kasi dati may malaking aishe dito. Malaking oak. 3, 4 yung oak namin. Pero ito yung mayroon dito sa gitna. Makikita niyo sa mga old pictures. Tinanggal namin. Kasi hindi na namumulaklak tong mga bulaklak ko, itong mga halaman, rhododendron, kukunti na lang bulaklak. Kasi sobrang dami ng shade, no? So, tinanggal pala yung puno dyan. Yun na to yung 2 punong nandiyan. Pinakita ko nung last, tinanggal nung Sabado. Lang ngayon eh. Tuesday lang ngayon. No? So, kaya ang liwaliwanag na pwede pa ako magtanim uli dyan ng prutas. Siguro cherries na lang dadagdag ko. Wala akong cherry eh. Tsaka chestnuts. Chestnut malaking puno din. Tignan nyo ang liwaliwanag. Dati ang daming puno dyan. Dami nakatanim ganyan. Lahat yung katataas. Ayan Ito siguro next year mamamatay din yan. Yung 3 yan. 3 yung sa amin dyan. Yung iba hindi amin. Itong 3 magkakadikit amin dyan. Tapos ito pa. Ito binawasan niya ng 1 sanga. Kasi naglilin yung puno. Pangalawang na nga yan putol. Yung nasa baba yan binawasan na 10 years ago. Tapos yun binawasan nung Sabado. No, kasi naglilin yung tree. No, parang magigiba. So nung binawasan niya, nag-straight siya kasi yung weight nabawasan. So dito na tayo sa terrace. May mga roses pang paisa-isa. So papakita ko na lang. Hindi na ako magsasalita. Kasi alam nyo naman na lahat kung ano yung nakikita dito eh. Gusto ko lang pakita yung kulay ng autumn. Ayan Naku, mayroong umatake sa namin. Ang tawag namin dyan, malwolf. Ewan ko kung malwolf talaga yan. No, parang peste. Parang daga na wolves ang tawag. Anong tawag dun? Ayan, kalimutan ko na sa English. Pasensya na kayo Sa dami ng naka-store sa utak ko, hindi ko na maalala. Ito may pa isa-isang roses pa, pero karamihan namatay na. No? So may ikot-ikot lang tayo. Iniikot-ikot ko lang kayo. Ayan So, ganito nakalaki yung garden. Makikita niyong malaki na kasi wala nang malalaking puno.
No, alam niyo namimiss ko yung malalaking puno. Ayan oh, halos di niyo makita yung bahay natatabunan ng mga puno. Kagaya no, yung mga nasa background na yun. Ganyan ang punong nakapaligid dyan sa amin noon. Namimiss ko tapos nawala na naman tong dalawa. Kaya kitang-kita na itong mga punong ito. So, kailangan ko talagang magtanim pa ng mga fruit trees dyan sa likod kasi sobra ng liwanag. Oh, ayan, naka 10 minutes na ako. Magpapaalam na ako. Nag-walk and talk lang ako. Pinakita ko sa inyo yung sa harap. At saka konti dito sa likod. Maski dito, tahimik na rin. Oh. Wala nang mga bulaklak, namatay na lahat. Ito yung mga pinagkuhanan ko ng kale. Pinadala ko sa anak ko. Dating anak ko kasi hahatid niya kami next week pauwing Pilipinas. So, ayan. Yan ang pinaka-hit ngayon, yung punong yan. Good thing na hindi ko talaga tinanggal kasi ang ganda ng kulay. Tapos itong star magnolia. Dati siya yung dito star. Kasi pag nanilawan dahon niya, ang ganda-ganda tingnan. Tapos dilaw din yung dahon sa baba. Pinaglalaroan ko yan noon. Ngayon hindi na. Kasi malamig Pero sa totoo lang, di malamig ngayon. So, ayan na itsura ng garden. Ganyan na siya kaliwanag. Yung mga needle ng trees ng fir tree hindi mahuhulog, pero ito lahat ng foliage ng mga punong to mahuhulog lahat, kaya lalong liliwanag yan pagkatapos ng autumn. Mahuhulog lahat yan, no? Maraming salamat. Pag nagustuhan nyo, mag-like, mag-subscribe kayo at paki-share. Thank you so much. Bye-bye. Mag-comment na rin kayo para makilala ko kayo.